tapusin na natin to guys. So ito na ang ating last lesson for this semester. Open channel part 3. This is all about non-uniform flow. Okay, so this is our learning outcomes. Define non-uniform flow in open channels and distinguish it from uniform flow, emphasizing variations in velocity, depth, and flow area along the channel length. Identify the conditions necessary for the occurrence of a hydraulic jump. Explain the physical principles underlying hydraulic jumps, including the conversion of kinetic energy to potential energy, and solve engineering problems involving non-uniform flow in open channels. So simulan natin. Okay, so non-uniform flow in open channel. Sa part 1 ng open channel nyo, pinag-usapan natin doon yung uniform flow, di ba? May na-establish tayong mga conditions doon. Okay? Yung mga conditions doon sa uniform flow, baliktarin nyo lang. So, ito. So, meron pa rin tayong channel, syempre. Ayan, pinakita ko pa rin yung same figure sa ganun. Same figure sa uniform flow. Pero ngayon, hindi na po equal yung velocity sa dito part, sa upstream, sa velocity sa downstream. Hindi na rin equal yung depth o yung lalim dito sa upstream or sa section 1 sa depth dito sa section 2. And since hindi equal yung depth, malamang hindi equal yung area dyan. Okay, kapag front view mo. Tapos hindi na rin equal si delta H tsaka head loss. At dahil hindi equal si delta H tsaka head loss, hindi na po mag-i-equal yung EGL sa channel bed. Yung slope ng EGL sa channel bed hindi na mag-equal. Kasi hindi na sila parallel with each other. Okay, hindi na sila pantay. Okay? So dito sa figure na to, kung mapapansin nyo, yung depth sa upstream is larger than the depth sa downstream. Kung ganun yung case guys, ang tawag dyan, accelerated flow. Bakit accelerated flow? Kasi bumilis yung velocity mo. Kasi diba, kapag liliit yung cross-section ng tubig, mag-i-increase yung velocity. Okay, kaya accelerated. Kapag naman, yung lalim mo sa upstream or sa section 1 is lesser than the depth sa downstream or section 2, ang tawag dyan retarded flow kasi babagal yung flow mo dyan. Same Q pa rin sa section 1 and section 2 pero yung flow is bumagal kasi lumaki yung yung depth mo. Kapag lalaki yung depth mo, lalaki yung area mo. Kapag lalaki yung area, anong mangyayari? Babagal yung flow. Okay? So pansin nyo rin naman ito, mas malaki yung velocity head kaysa sa velocity head sa section 1 kaysa sa velocity head sa section 2. Kaya lumiit yung velocity kumbaga. So bumagal. Opposite naman dito. Maliit yung velocity noong una, lumaki pagdating sa section 2. Ibig sabihin bumilis. Okay? So kung accelerated flow, yung velocity mo sa upstream is lesser than your velocity sa downstream. And yung depth sa upstream is greater than the depth sa downstream. Pag retarded flow, baliktarin mo lang yan. Okay? So, paano ba yung magiging solution natin dito sa non-uniform flow? So, ito lang. Ito yung formulas natin. No? Ang gagawin lang natin, i-combine natin si Bernoulli's equation sa modified Manning's. Ano itong modified Manning's? Pakita ko mamaya. Unahin mo natin si Bernoulli. So, paano ka magbe-Bernoulli dito? Balik ka dun sa figure. Ito, yung total energy sa section 1 is equal to the total energy sa section 2. Diba? So, magiging velocity head, ito V1 squared plus 2G plus D1 plus delta H is equal to HL plus V2 squared over 2G plus D2. So, yun yung Bernoulli doon. Gagamitin natin yun. So, kaya ito. Okay, base lang ako dun sa figure. Tapos, ito kung matatandaan nyo, may formula akong binigay nung
part 1 ng ganun yun, ng open channel. Yung slope ni channel bed is equal to the delta H over the length of the channel. And then yung S, that is the slope of the EGL. So, ang formula doon is head loss over the length of the channel. Kailangan alam nyo yung notation dito. Kasi, minsan ang given SO, minsan is sasabihin naman yung slope of channel bed or slope of energy grid line. Okay, yun yung Bernoulli. Ito, ditong delta H, pwede nyong palitan ng SO times L. Yung delta H dito. Kasi diba, delta H is equal to, cross multiply mo si L doon, magiging SO times L. Itong si HL, pwede mong palitan ng S times L. Okay? Now, ano itong modified Manning's? Ito yung velocity equation ni Manning. Yung 1 over n times r raised to 2/3 times s raised to 1/2. Okay, pero average na po siya. Average na. V average is equal to 1 over n times the hydraulic radius average na hydraulic radius so 2/3 times s raised to 1. So, kailangan natin yan i-average, guys. Kasi, hindi na equal yung depth sa both section. Sa section 1 and 2. Unlike kasi sa uniform flow, di ba? Constant yung depth mo doon. So, hindi mo kailangan mag-average. Dito kasi, magkaiba na yung depth. So, kailangan natin i-average. Pero yung S, hindi kailangan average yan. Kasi constant naman yung, yung slope mo. Diba? Kumbaga yung, dito, kung ano yung slope mo dito, yun pa rin naman yung slope mo dito. Hindi nagbabago yung slope. Kaya hindi kailangan i-average yan. Yung velocity lang, tsaka yung hydraulic radius. No? Na kung saan, yung velocity, average velocity is, yan, average lang nung velocity mo sa section 1 at section 2. So, V1 plus V2 hanggang 2. Tapos yung average hydraulic radius is hydraulic radius mo sa section 1 plus hydraulic radius sa section 2 over 2. Okay, so dito, wag nyo gawin ito sa RAV, wag nyo gawin yung average area over average wetted perimeter. Mali yun wag nyo gagawin. Dapat, kunin yung hydraulic radius sa 1 plus hydraulic radius sa 2 over 2. Huwag nyo gawin yung A1 plus A2 over 2. Tapos, i-average nyo pa yung wetted perimeter. So, ito lang yung formula sa RAV. Bawal nyo rin gamitin dito yung Q is equal to AAV over N. Nyo gawin yun. Diba may formula tayo ng Q ni Manning, yung A over N times R raised to 2/3 S raised to 1/2. So, huwag nyo gamitin. Huwag nyo gawin Q is equal to AAV over N times RAV raised to 2/3. Huwag nyo gawin yun. Ito lang tayo sa velocity dapat. Sa velocity dapat. Okay, huwag nyo nang dagdagan yung formula dito. Ito lang. Okay. So, bago tayo mag-proceed sa next concept dito, which is yung hydraulic jump, isolve muna natin. Mag-solve tayo ng isang example lang dito sa paano kung non-uniform. Ito. A 3.1 meter wide rectangular flume carries water at 5.6 cubic meter per second. The bed slope, ano yung bed slope? SO yan SO kasi channel bed. 0.0078 and Manning's roughness coefficient 0.01. At a certain section, the depth is 92 cm. So at a certain section, the depth is 92 cm. Sa non-uniform flow, di ba, dalawang depth yung kailangan. Yung depth mo sa mataas na section, yung depth mo sa mababa section. So, binigay yung depth sa mataas na section. Okay? So, unang tanong, how far therefrom is the depth 80 cm? Ibig sabihin, gaano daw kalayo sa depth na 92 cm yung depth na 80 cm? Ano yan, ima-minus mo lang, 92 minus 80. Kaya hindi ganun. We're talking about length here, no? Yung length ng channel. Gaano daw kalayo yung 92 cm na depth sa 80 cm na depth? Gaano sila kalayo each other? Okay. And then letter B, what is the slope of the EGL? So ito yung S.
And then letter C, what is the head loss? Okay, so sige, solve natin. So, drawing ko na agad yung ano dito, yung figure. So, yung unang depth na given, di ba, is 92. 92. Ito yun, ito yung depth na yun. Tapos, tinatanong, gaano kalayo sa 92 na depth, yung 80 na depth. So, ito yun. So, yung tinatanong dyan, simple yung length. Okay, sa letter A. Okay, tapos, ito, naka-section view to, section view. Okay, itong nakikita nyo dito, yan yung, kapag front view mo, itong section na to. Rectangular daw so, rectangle yung front. Kapag front view naman mo itong section na to, ito siya. So, given nga pala, no, yung width ng channel or yung base midpoint ko. So, malamang di magbabago yan. From section to section, di magbabago yun. Letter A, tinatanong. Okay. So, paano natin masasolve yun? Ito yung formula natin. Ano ba yung mga may formula tayo ng N? S is equal to head loss over L. L yan. SO is equal to H over L. Wala naman tayong ano. Wala tayong head loss. Kahit masolve natin si S, which is, by the way, pinapahanap sa question 2 or sa second question yung S, wala pa rin tayong masasolve na head loss. Dito din, wala naman tayong masasolve na delta H. Walang given dyan na. Ang gawin natin, from Bernoulli, no? Sulat natin yung Bernoulli. Pero, alam natin na ibig sabihin, si delta H pwede ko gawing SO times L. Tapos si HL, pwede ko gawin S times L. So, i-rewrite ko tong Bernoulli sa taas. Gagawin ko is equal to, given yung SO, di ba? Hindi ko masulat. Si D1 tsaka D2, meron na. Si D1, ito yun. D2 si 0.8. Okay. Si V1, wala. V1 tsaka V2, wala. Pero, pwede nating masolve. Kasi may given na Q. Tapos, pwede natin kunin si A1. Kasi V1 is Q over A1. Tapos V2 is Q over A2. Okay? And then, si SO given. Si S, paano din si S? Si S na lang ang kulang para ma-solve si L dito, di ba? Parang i-shift solve natin. Paano natin i-solve si S? Yung S pinapanap sa question B. Sige, solve muna natin si V1 at V2. V1 is equal to Q over A1. Ano bang Q? 5.6. What is our A1? So, 3.1 by 0.92. .964. And then si V2 is Q over A2. 3.1 by 0.2. Okay? So, meron tayong V1 and V2. So, iwan muna natin dyan. Ang kulang na lang natin dito is, again, yung S, di ba? So, meron na tayo nito. Meron na tayo yan. Meron na tayo nito. Para ma-solve si L sana. Solve muna natin si S. Unahin natin si S sa solve. Okay, paano natin isosolve yan? Using the modified Mannings. Okay, yung VAB is equal to 1
over n RAV raised to 2/3 S raised to 1. Kasi meron na tayo lahat niyan, no? Okay? Yung V average, yan, is what? V1 plus V2 all over 2. And si RAV is R1 is R2 over 2. Okay, so meron na tayong V1 and V2. Okay, diretsuhin na lang siguro natin mamaya. Sige, solve na natin. So, VAV should be 1.964 plus 2.258 all over 2. So, VAV is yung VAV. 2.111 meters per second. Then, kunin natin si R1 tsaka R2. So, R1, that is A1 over perimeter sa 1. P-wet 1. Labas A1. Yun, 3.1 by 0.90. Tapos ano yung wetted perimeter mo sa doon, dito sa section na to? Isang 3.1 plus dalawang 0.9. Ano dapat to? 0.57. Then yung R2 naman, A2 over P-wet 2 is equal to 3.1 by 0.8. Tapos, yung wetted perimeter mo, isang 3.1 plus dalawang 0.8. So, ang sagot dapat dyan is 0.528 meters. So, ngayon, kunin mo na si RAV. So, therefore, 0.577 plus 0.528 over 2 equals sa 0.5525 meters. Okay? So, pwede na nating i-solve si tawag dito, si S. Okay. So, ayusin ko mamaya. So, therefore, so we have a 2.111 is equal to 1. Yung N natin is 0.01. Tapos RAV 2.55 to 5 raised to 2/3 S raised to 1. So, yung slope dapat dyan, kapag shift solve nyo is 0.00 tatlo ba yun? 309. So, ito yung sagot sa letter B. Okay. So, going back to number 1, letter A, ako sana. So, i-copy ko to. Okay, so meron na tayo niyan. S na lang yung wala dyan, guys. So, iba yung V1. 1.964. Ay, S na lang yung wala dyan. L pala yung wala dyan. Ay, ito lang plus. $283.67 meters. Tapos letter C, ang pinapanap sa letter C is head loss. Yan o, S times L. CS, sunod sa letter B, si L yung kakasolve.
sa letter A. Ulit. 67. So, head loss should be 0.278 liters. So, gano'n. Mag-solve ng non-uniform flow. Okay, so dito tayo. Ang example lang tayo doon. Okay na yun. Move on tayo dito sa hydraulic jump. No? Ano nga ba si hydraulic jump? A hydraulic jump is an abrupt transition from supercritical to subcritical flow. So, sana natatandaan nyo pa kung ano yung supercritical at subcritical. Again, yung supercritical, pag sinabing supercritical flow, yung depth mo doon mababa kasi mabilis yung velocity. Pag sinabing subcritical, yung depth mo mataas, lalim, mataas. Tapos mabagal yung velocity. Or maliit yung velocity. So, hydraulic jump occurs when the upstream flow is supercritical or when the Froude number is greater than 1. To have a hydraulic jump, there must be a flow impediment downstream. So, impediment meaning obstacle or harang. The downstream impediment could be a weir, a bridge abutment, a dam, or simply channel friction. Water depth increases during a hydraulic jump. Kasi nga, diba, from supercritical to subcritical, tataas yung depth ng tubig mo. And energy is dissipated as turbulence. Energy is dissipated meaning nako-convert yung kinetic energy na potential energy. Okay? Flow will go from supercritical, where the Froude number is more than 1, to subcritical, where the Froude number is less than 1, over a hydraulic jump. Okay. So, ito yung important points, no? Ito yung hydraulic jump, guys. Nagpo-flow yung tubig mo, tapos biglang tatalon, kumbaga, or mag-i-increase ng depth. So, from supercritical, bigla siya magiging subcritical. Okay? Important points. It is caused by a flow impediment. O tulad dito, naka-section view pa rin tayo, ha? Ito, pag bigla mong lalagyan ng impediment yung isang flow, kakaroon ka ng hydraulic jump dyan. Okay, this impediment could be a weir, bridge abutment, dam, or channel friction. Okay. Or it can be caused, hydraulic jump can be caused by a decrease of slope or in slope, dapat ito, decrease in slope downstream. Katulad dito. Okay? Yung slope mo dito, ayan o. Mas steep yung slope mo dito kaysa sa slope mo dito. Tendency niyan, pwedeng magkaroon ng hydraulic jump. Okay, so from supercritical, biglang boom, tatalon. Magiging subcritical. Okay, next point. The upstream flow is supercritical while the downstream flow is subcritical. Ayan. Mababa yung depth sa upstream, tapos biglang tataas yung depth sa downstream. The Froude number of the flowing liquid transitions from more than 1 to less than 1. Okay, so yung Froude number mo dito, kasi nga supercritical yan, malamang more than 1 yan. Tapos yung Froude number mo, pagka nagka-hydraulic jump, magiging less than 1 kasi subcritical na. Okay, so somewhere dito may critical dyan. No? Somewhere in between. Tapos last point, the kinetic energy is being converted to potential energy. Okay, ano ibig sabihin nun? Pansinin nyo, sa supercritical, diba, kapag mababa yung depth, ang laki ng velocity dyan. So, ibig sabihin, ang laki ng kinetic energy dyan. O ngayon, kapag tataas na yung depth, bababa yung velocity, tama. So, bababa din yung kinetic energy. Pero,
Yung binabang kinetic energy, yun naman yung itataas ng potential energy. Kasi nga, potential energy is dependent saan? Sa elevation or sa height. Right? O kapag tumaas yung elevation ng tubig mo or yung height niya, o malamang, nagkakaroon niya ng potential energy. Okay, so bakit ba natin kailangang malaman tong hydraulic jump? Okay, ang pinaka-useful use ng hydraulic jump, ito, minsan kasi sinasadya kasi itong hydraulic jump. Ang pinaka-useful na niya is energy dissipation. Yung kaka-explain ko, yung kinetic energy gagawin natin siya. Kasi guys, kapag sobrang taas ng velocity mo in an open channel, may possibility na masisira. May possibility na mag-cause din ito ng soil erosion, ganun, sa mga pumapaligid na lupa. So, ang ginagawa, sinasadya yung hydraulic jump para yung velocity is mabawasan. Para hindi siya super critical. Okay? So, yun. Now, let's talk about the formulas pagdating sa hydraulic jump. Okay, so ito, nasa section view ulit tayo. So, nagpo-flow, malamang hydraulic jump. So, yun o, magtaas ng height of tubig. So, water is flowing from left to right dito na. May velocity sa upstream, may velocity sa downstream. Okay? So, dito, syempre, meron tayong depth sa upstream, depth sa downstream. Okay? And kapag pinag-subtract mo yan, si D2 minus D1, yan na yung HJ or yan na yung height ng jump. Okay? Kaya yung HJ is D2 minus D1. Napakasimple. Next. Namang meron ding EGL dito. Flat tap energy. Okay? And lagi naman, pag open channel, yung EGL mo is or yung energy content mo sa isang open channel is summation ng depth tsaka ng velocity head. Okay? Kung papansin ninyo, mas malaki yung velocity head dito sa upstream kaysa sa downstream. Bakit? Kasi mas tawag dito, mas konti or mas maliit yung depth niya. Diba? Kapag mas maliit yung depth, mas mabilis yung flow, kaya mas mataas yung velocity. Compared dito, tumaas yung depth niya, bumagal yung flow niya, kaya mas maliit yung velocity niya. Compared dito. Tapos ito, bumaba yung energy mo kasi meron diyang head loss. Okay? Yung head loss, using this head loss, pwede natin ma-solve yung power loss dito sa hydraulic jump na ito. Ano yung formula sa power? Gamma Q times head, di ba? From your big term sa pumps and turbines. Hindi lang limited sa pumps and turbines yung power equation, power for. As long as meron kang head, pwede mo i-solve yung power corresponding to that. Okay? As long as meron kang gamma tsaka torque. Okay? And si head loss is, the formula ni head loss, simply the energy sa 1 minus energy sa 2. Meaning, yung energy sa 1, ano yun? Ito, summation ni velocity head tsaka ni depth. Tapos yung energy sa 2, so summation ni velocity head dito tsaka itong depth. So, in other words, HL is equal to V1 squared over 2G plus D1 minus V2 squared over 2G minus V2. Okay, so ito lang. E1 ito, E2 ito. Okay, nilagay ko naman dito. Energy is equal to the velocity head times depth. Okay, so ano pa yung mga ibang formulas? O nga pala, ito. So kapag front view mo yung section 1 or yung upstream section, siya. Okay? Meron siyang syempre center of gravity. Ito kasi
it can be any shape, no? Pwedeng rectangle, pwedeng triangle, depende kung anong shape ng open channel. Okay, pwedeng trapezoidal, semicircular, ganun din dito. Siyempre, dapat same shape yan, no? Kung rectangle dito, dapat rectangle. Kung triangle dito, triangle. So, dito kasi guys, sa hydraulic jump, kakailanganin natin yung H1, yung small h. Na kung saan si small h, yan yung distance from your liquid surface papunta sa center of gravity ng kung ano mang shape yung nabuo dito. Okay, so, kunyari, rectangle to, ano din yung magiging h mo? E di depth over 2. Diba? Kasi yung CG ng rectangle nasa gitnang gitna. Eh, paano kung triangular? Ano yung magiging h mo? That is 1/3 ni P1. Okay? Paano kung dito, triangle? Ano yung h mo dito? 1/3 ni P2. Okay? So, yung h dito is distance from liquid surface papunta sa center of gravity ng kung anumang shape ito. So, kailangan kabisado nyo yun. Okay? So, parang sa Parang sa, alam niyo yung H-bar sa hydrostatic force from your prelim? O parang ganun. Yung H-bar dun is distance of liquid from liquid surface to the center of gravity of the plate. Parang ganun. So, kapag semicircular, ano ba? Tignan nyo na lang, no? 4r/3 pi ata yun. Yan yung mga distance ng mga centroid. Okay, pag trapezoid, meron atang shortcut sa trapezoid. Okay, tapos, syempre may area din to kung ano mang shape to. Kailangan kasi natin yan mamaya, no? Kakailanganin natin si H1, A1, H2, A2. Okay, so formulas. Kapag all sections, pwede natin gamitin itong formula na ito. To solve for what set? Kahit ano, kung anong mga variable mo dito. Okay? Itong F1, that is the force acting dito sa section na ito. F1, section 1. Force acting on section. Parang sinabi ko sa inyo, di ba? Parang total hydrostatic force. Di ba? Gamma H bar A yun. Yung total hydrostatic force. So, ganun din dito. Ano yung force na nag-act dito sa kumbaga section 1? Ang formula doon is gamma, unit weight ng kung ano mang tubig to. H, ito yon, yung distance from the liquid surface papunta sa CG times the area of this section. Pag F2, ito yun. Section 2 naman. Okay, so H2 na yan, A2 na. And equal daw yun sa gamma ulit, no? Gamma ng anong tubig. Tapos flow rate over the gravitational acceleration multiplied by the difference in velocity between section 2 and section 2. Okay? So, saan ba galing itong equation na to? Galing lang to guys sa momentum equation. Okay, pakita ko sa inyo. Okay. So, ano yung alam nyo sa momentum? Formula ni momentum. Mass times velocity. Or pwede rin force multiplied by time. Yun yung momentum. Ngayon, may momentum kasi na nangyayari dyan kapag nag-hydraulic jump, no? So, gawin natin force times time is equal to mass times velocity. Okay? Ngayon, si time, divide natin both sides. Nangyayari F is equal to mv over t. Ngayon, si mass pwede maging rho times volume. Okay? Rho times volume si mass. So, velocity over time. Okay? Ngayon, si velocity over time, anong velocity over time? Flow rate, di ba? Yung rho Q
B. Okay, pero si rho, pwede natin gawing gamma over Q, di ba? So, may formula na gano'n. Lagay ko na dito. Q is volume over time. Tapos si rho is pwede maging gamma over gravity. Kaya ito magiging gamma Q V over G. Okay, tapos si F dito, ginawa na lang ganyan. Ganun din kay velocity. Okay? Bakit nagbaliktad? Para maging positive yung sign. Kung ano mang makukuha nyo dyan. Okay? Doon galing no, sa momentum. Itong formula na ito, for all sections na po yan. For all sections. Ngayon, baka may ma-encounter kayo sa ibang sources. Okay, si F, di ba? Si F is equal din sa gamma HA. Okay? Ang gawin natin dito, palitan natin si F ng gamma H1 A1. Si F2, gawin natin gamma H2 A2. Gamma Q over G. Tapos si V2, gawin natin Q over A. Okay, so Q over A2 minus Q over A1. May makakancel dito guys. Common term si gamma. Tatanggal po siya. Okay, tapos si Q. Labas natin. Okay, so magiging H1 A1 minus H2 A2 is equal to Q squared na po siya. Squared over G times 1 over A2 minus 1 over A1. Okay, so magiging Q squared over G is equal to, divide mo both sides by, nakaparentis para makasal. So H1 A1 minus H2 A2 all over 1 over A2 minus 1 over A1. Ito, dagdag nyo sa notes nyo. Pero, again, same lang ito guys. Same lang po ito. Sa nalagay ko sa PowerPoint dito. Okay, mas sinimplify ko lang. Same lang to dito. Same lang dito. So, pwede nyo i-dagdag to na lang. Kung trip nyo. Pero same lang yan, no? Simplify ko lang. Ito kasi, ang goods kasi dito is hindi mo na isa-isa yung solve sa F1, F2, D2, D1. Diba? Parang dami mo kasing variable dito eh. Dito kasi, ang variable mo lang, ayan o, area. Tapos pareho, H, A, G, Q. Okay. Dito kasi, kapag isolve mo pa si F, kailangan mo pa ng HA din. Kay B2 naman, kailangan mo A. Patingin ka mas mabilis ata pag ito. Mas mabilis yung solution. Okay. So, yan yung for all sections yan For all sections. So, nakalagay dito sa PowerPoint natin. Ayan, for all sections. Next, pag rectangular section, meron tayong shortcut. Ayan. Okay, Q squared over G is equal to D1 over D2 times the quantity D1 plus D2 over 2. Ayan, ito guys, galing lang din dito. Galing lang din po yung dito. So, kahit rectangular, pwede nyo pa rin gamitin. Ito, sige, pakita natin. Ayan na yun, F1 minus F2 is equal to gamma Q over G D2 minus D1. So, base F is gamma H A. Okay, pero pag rectangular, ang H mo is magiging D over 2. Diba? Yung H
yung distance from liquid surface papunta sa centroid, magiging kalahati ng depth. So, ito magiging gamma H1, tapos yung area, d over 2 naman, d1 over 2. Tapos yung area mo is base times depth minus gamma d2 over 2 na si H niya, tapos yung area niya b times d. Bakit hindi b1 tsaka b2? Same lang naman kasi yung base sa hydraulic jack. Tumaas lang naman yung depth, yung base hindi nagbago. Dito, gamma q over g is equal to b2. So, pwede ko gawin ganun ulit, q over a, no? Pero yung a magiging b2 times b as q over d1. Okay, kung nangyayari, cancel to. Common term. Si q lalabas ko ulit. Okay? So si q. Meron din si b pala. Pwede pala ata si b dito. Pwede ilabas si b dito. Ito, b tsaka q. Labas natin. Bago natin ilabas pala, huwag na natin pala natin ilabas. Ito pala, si q over b. Kung ma-remember nyo, ba? Yan yung small q. Yan yung small q, si q over b. Okay? So, magiging ganito. Itong b dito, pwede natin ilipat dito. Kung b, common term sila, pwede natin ilipat dito. Okay, so ang mangyayari dyan, magiging d1 squared over 2 minus d2 squared over 2 is equal to q over bg times q over b d2 minus q over b. Okay, since si q over b ay small q, pwede natin i-write. Ito, may common term din dito na 2. So, pwede natin ilabas. That is magiging 1/2 d1 squared minus d2 squared is equal to, si q over b magiging small q na yan. Small q d2 minus small q d1. Okay, so dito, pwede nang ilabas itong dalawa. Okay. Tapos ito, sige, tapos muna na. Magiging 1/2 d1 squared minus d2 squared equal to squared over g 1 over d2 minus 1 over d1. Okay, si d1 squared minus d2 squared, ano yan? Pwede gawing d1 minus d2 d1 plus d2. Alam mo nang matawag dyan? Perfect sum, difference of two squares pala. Q squared over g. So, pwede ko gawin, kunin ko yung LCD nila, d1, d2. Tapos yung numerator magiging d1 plus 2. Okay, so, cancel. So, ang mangyari, ito, cross-multiply mo dun. Ay, minus pala ito. Sorry. Minus pala ito. Minus. So, ito yung nag-cancel. Cancel ito. So, nangyari, cross-multiply mo ito dun. Right? So, magiging d1, d2, d1 plus is equal to q squared over g. Ayan lang din yun. Okay. Same lang dito.
Oh. Saan galing? Pwede nyo i-derive. Pwede nyo rin gamitin ito sa rectangle. Ngayon nyo i-memorize to. Pero mas madali kasi pag meron to. Pag alam nyo to. Okay, now, let's solve. Sample number 2 na. Okay. The depth of flow before the hydraulic jump was observed at 860 mm. So, ito yung depth sa supercritical, no? Kasi before the hydraulic jump. Yan yung mababang depth. If the flow rate is 25 cubic meter per second and the flow width of the rectangular channel is 3 meters, determine the Froude number before the jump. So, ano expect natin? Sa Froude number before the jump should be more than 1 kasi supercritical siya. Dapat 3.34. Determine the depth of flow after the jump. But say, it should be 3.65. I-correct ko mamaya. 3.65 meters na to. Hindi ko lang na-ulit. Tapos, determine the Froude number after the jump. O, dito nga pala, sa letter A lahat. Okay, ayusin ko na mamaya. Dito sa depth of flow after the jump, expect natin na higher than 860 mm dapat malamang kasi nag-hydraulic jump niya yung sa tataas. Tapos, Froude number after the jump should be less than 1 kasi subcritical na. Okay? And then the height of the jump, i-minus mo lang si D2 minus D1. Ayusin ko na lang ito pag-isin ko. Okay. Ito yung figure natin. Okay? So, before the jump down, yung depth is 0.86. 860 mm or 0.86 meters. Tapos kung ipa-front view mo siya, ito siya. Given yung width ng channel, 3 meters. I-rectangular channel daw eh. So, yan. Ganun din dito sa after the jump, section after the jump. Hindi natin alam yung height, pinapahanap. Tapos pag front view mo, ito siya. Okay, tapos this is the height of the jump, which is D2 minus 0.86. Letter A. Alala nyo pa si Fn. Anong Fn pag rectangular? Velocity multiplied by square root of gravitational acceleration times the depth. Okay. Yung before the jump is sa section 1, tama? Pagawin natin V1 tsaka B1 po. Okay, may given na flow rate dito na naman. Okay? Now, meron tayong V1, di ba? Si V1, wala, pero pwede natin i-solve kasi given naman yung flow rate. Pagawin natin, V1 is Q over A1. Ano yung A1? 0.86 by 3. 9.69. Okay? So, your Fn is 9.69 over square root of 9.81 multiplied by, anong D1? 0.86. Hindi naman nire-require, pero lagay ko lang na super critical. Ibig sabihin, mababay. Okay, and letter B. Nasaan yun? Ito yun. Nga pala, hindi given ng figure, ha? Kailangan yung illustrate para mas... Ito yun, no? Depth after the jump. D2. Rectangular to. So, gamitin natin yung okay? So, kailangan natin si Q. Kamalit. Tapos si Q. V times D. Okay? Or pwede rin Q over B. Ba? Yan yung isang formula ni Q. Ito na lang gamitin natin, Q over B. Okay. So, ano bang Q? 25. Ano si B? Yun yung width ng channel, guys. 3. Yan.
8.33 cubic meters per second. Okay, so substitute natin 8.33 squared over 9.81 is equal to 1/2. Ano si D1? 0.86. D2 unknown times 0.86 plus D2. So D2 3.65. Code number daw after the jump. So expect natin na less than 1 to kasi subcritical. After the jump, that is section 2 na yun, kaya V2 to over square root of G D2. Okay? Yung V2, meron na ba tayong V2? Napa. Kukunin natin V2 is Q over A2. Tapos Q25. Okay, yung A2 mo, asan? So D2 by 3. 3.65 by. So solving now for the Froude number. Is this now? Kaya na ba na mag-calculate? Para di sa inyong oras. Verify nyo na lang, no? Letter D, height of jump. Simply A2. Okay. Gawin natin dito. Subtract. Sample 3. Tama naman. Sample 3. Sample 3. Water flows at a rate of 10 cubic meters. 10 cubic meters in a rectangular channel, 5.5 m width, and a depth of 30 cm. So, walang sinabi no kung ano ba to, height after the jump or before the jump. Show me yun na before. What is the Froude number of the flow after the jump? Okay. So 0.367 daw dapat. Ito yung figure. No? So before the jump, ito yung height niya. 3 yung given. Tapos given yung width ng channel, 5.5. Walang sinabi kung rectangular ata eh. Meron pa. Rectangular. Pero kung walang sinabi, matic rectangular. Okay, 5.5 yung width, 0.3 yung height. Nag-hydraulic jump daw. Ano daw yung detail pinapanganap eh. Pero kailangan natin yung mga ang pinapanganap, Froude number daw after the jump. Froude number. Rectangular, that is velocity. So since after the jump, ano natin, malamang velocity sa 2, depth sa 2 yung kailangan. Kasi after the jump eh. Okay? So velocity sa 2, pwede namang kunin. Ito kung kunin. Di pala, kata yung depth sa 2. Kunin muna natin yung depth sa 2. Paano natin kukunin yung depth sa 2? Using yung Q squared saan si Q kulang din sa Q over B. So diretsuhin na natin to si Q over B. Lagay natin agad small q. So magiging ganito. Bagong Q natin 10. Then yung B ay 5.5. Dito is 1.358. So, upon solving dito, pwede nang isolve si D2. Q over A2. Sabi si Q, 10. Si A2, depth sa 2 times width.
width is 5.5, depth is 1. So you have V2 as 1.82. Ay, hindi. 1.339. Therefore, a stream having a width of 5.4 meters carries 16.5 cubic meters. So, meron daw stream. Di sinabi kung anong direction. Static. Rectangle. What is the Froude number? What is the Froude number? Tapos tanong, if hydraulic jump occurs, what is the depth of water downstream? How much energy is dissipated? So, itong B, bakit may word na if? Paano natin mag-prove? Dito sa Froude number. Okay. Kung more than 1 itong Froude number, mag-occur ang hydraulic jump. Okay. More than 1 yung mag-usap. Okay. So let's solve. Fn. Ito naman. Fn. Pero, wala tayong E. Wala tayong depth. Pwede ma-solve. Ayan o. Diba? Q is AV. Pero sa area, pwede maging base times depth. Depth should be 0.72 75 meters. So the Froude number should be 4.2. So, ano yan? Pag kinompute, ang lalabas 1.57. Supercritical. Papunta yan sa hydraulic jump, guys. Okay. Letter B. Hydraulic jump, which is, ayan. Pero, okay, yung nakuha natin depth sa upstream 0.77. Okay, so width is 5.4 given. Sa letter B, ito yung pinabanat, ano yung depth sa downstream or after jump. Okay, so rectangular to, ganun ulit yung ito ulit to. Kukuha nyo kay D2 is 1.6. Letter C so, no? Figure, ito siya. Ang formula niya, ito, pag add-in mo to, i-minus mo lang dito. Okay? Ganun lang. I-add mo to. Di sa figure, oh. Pag ito kasing buo niyan, eh. Tapos i-minus mo. Makukuha mo si head loss. So, sa madaling salita, or in other words, head loss is simply energy sa 1 is energy sa 2. Okay? So,
So, magiging ito siya. D1 squared over 2G plus D1 minus squared over 2 plus. Okay. So, wala pa tayong V2. May V1 na tayo. Yung V1 natin, ito yun, yan yung velocity sa upstream. Yan yung velocity at this depth, di ba? Yan yung ginamit nating velocity para masolve yung depth natin. So, this is V1 na. Solve. Q over A2 lang. Si Q, 16.5. Okay, so solving now for the head loss. 4.2 squared over 2 by 9 plus 4.7. So ito yung energy sa 1 minus energy sa 2. 2.358 squared 2 by 9.1 plus ano yung D2 1. So makukuha dapat dito is 0.047 meters. Okay, so last problem na. Yeah. Water is flowing in a 90-degree triangular channel at the depth of 39 cm. A hydraulic jump occurs. The depth after the jump is 126 cm. Tanong, what is the discharge? What is the decrease in specific energy caused by the jump? Ano kaya yun? What is the decrease in specific energy? Yun yung ano guys, yung head loss. Decrease in specific energy. E1 minus E2, decrease in energy. And then what is the head loss in kilowatts? So, dito sa letter C, yung nakuha nyo sa B, gawin nyo lang power. Okay, so number 5. Ito yung figure na. Yan. Okay, so triangular. Triangular na po yung ano natin. Channel. So before the jump daw, 90-degree V notch to. For the jump, 39 cm yung height, 4.30. Okay, so kapag ipa-front view mo tong section na ito makikita. Okay, triangle, meron siyang center of gravity. Kailangan natin yan makaya. Each one kailangan. Tapos after the jump daw, tumaas ng 1 point, naging 1.26 lang. Okay, pag front view mo to, ito yung makikita. Okay, tumaas lang yun. Same channel. Okay. So, question. Letter A. Okay, ang gagamitin kong formula is ito. Okay, pero pwede rin yung ito. Pwede rin ito guys. Gusto nyo. Mas gusto ko itong una. Ito rin so yung nasa final exam nyo na binigay na po. Ito. Ito. By the way, kung umabot ka dito, screenshot, send mo sa akin. Discord na lang. Okay. So, ang sinusolve natin dito is Q, right? So, kailangan natin A1, H1, A2, H2. Okay? Walang problema doon. So, solve lang natin area nito.
This is A1 eh. Area na ng triangle. Kunin lang natin din si H1. Madali lang yan. Area din nito. Kunin natin H2. Okay. So, unahin natin si A1. Compare ko na. Ito na. Kahit anong atake nyo dito. Pwede kayo mag-scissors. Pwede kayo mag-1/2 base height. Ang gawin ko na lang dito, mag-1/2 base times height. Base ko ay B1. Siyempre yung height ko yung 0.39 na B. Okay, tapos isolve ko muna si B1 para masolve ko si A1. Gagawin ko, hindi hatiin sa gitna. Ito magiging 45. Kasi 90 yan eh. So ito, magiging B1 over 2. Kasi natin 4.5. So to solve for B1, ayan, tangent. Opposite over hypotenuse. Over adjacent ako sa opposite niya ay B1 over 2. Adjacent niya ay point. So, B1, dito kailangan isip solve. 2 by 0.39 by tan 45. B1 should be, okay, so therefore A1 is 1/2, that is 0.15 to 1. Kunin din natin si H1. Okay. H1, okay, so distance from your liquid surface papunta sa centroid nitong triangle na to. Ano yan? Pag kukuha ka ng centroid triangle from dito sa base nito, 1/3. 1/3 0.0. Okay, so check na si A1, H1. Kulang na lang sa A2 at H2. Okay natin. Ano? A2. Okay. So for B2, pwede mo hatiin ulit parang ginawa ko dito. Pero ang gawin ko na lang, mag-similar triangle na lang. Similar triangle naman itong dalawa eh. Okay. Pwede kong gawin B2 is to 1.26 is to B1. Ano ba si B1? 78 is 2.78 over 0.5. B2 is 2. Solving for A2, 1.5876 square root. Tapos si H2, 1/3 ni 6, which is 0.42. Okay, now solving for Q, P1 H1. Kung yung Q dapat dito is 1.0383. Letter B, head loss, diba?
E1 minus E2. Or meron na ba tayong V1? Okay. $1.459. Okay, that's letter C and loss in kilowatts. Ito lang, di ba? Convert nyo lang ng power yung heat loss. Okay, so gamma kilowatts. Diretso na yung ilan yung bilhin ito na. Q is 1 point. HL is cancel. Kilonewton meter, that is kilojoules per second, kilowatts. Answer should be 14.7. Oh my god, tapos na. So yun. That's it for your hydraulics. Thank you for listening. At thank you sa isang masayang semester. Ayun lang, good luck sa final exam. And God bless.